Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Chen Fan na taglay ang isang divine physique na naabot na ang great completion. Ang buhay ay iiral sa walang katapusan at ang iyong kabataan ay mawawalan ng hangganan, gamit lang ang isang daliri kayang-kaya niyang talunin ng isang greater deity. Napatanong si Feng Zikyo kung anong uri ng teknik ang ginamit nito, paano nito napigilan ang kanyang celestial blade, o ito ba tugon ni Chen Fan ito raw ay tinatawag na palm technique of gentle continuity, isang gentle style na kayang sanggahin ang lahat ng atake. Hasambit ni Feng Zikyo iyon daw ay bullshit, sumugod nagpakawala, harapin daw nito ang kanyang katapusan, gayunpaman napakadali lang itong ninullify ni Chen Fan, nagsabing paano naman magiging posible na siya ay ma-injure ng isang hamak lang na heavenly treasure. Hasambit ni Feng Zikyo hinahanap daw nito ang kamatayan, umatake, gumamit ng stealth upang sumibat. Gayunpaman paglingon niya ay nasa likod niya na si Chen Fan, agad siyang nag-retaliate, nagpakawala ng isang slash sabay at ras, nagkaroon ng pagsabog. Napasabi si Lord Zhao na ngayon ay sa wakas naiintindihan niya na kung bakit ang mga cultivators na naabot na ang nascent soul stage ay hinirang bilang mga great deities. Makikita ang reaksyon ni Feng Zikyo nang makita niyang nasa harap niya na si Chen Fan, nag-release ng chi, bigla na lang may tumama sa kanya. Sinubukang mag-regenerate ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ito ay useless, ito ay hindi isang tunay na greater deity, ito ay walang panama sa kanya. Sumigaw si Feng Zikyo na hindi siya naniniwala sa sinasabi nito, sabay perform sa Blade of the Blood Sacrifice, inilipat ang kanyang kaluluwa sa espada, umatake, nagsabing ang slash na ito kapag pinakawalan niya gamit ang kanyang buong kapangyarihan ay mayroong kakayahang tagpasin ang lahat ng buhay na nilalang, ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan ng direkte gamit ang isang suntok, yumanig ang buong paligid sa impact. Ilang sandali pa ay sinabi ni Chen Fan na kahit na gaano pa karaming teknik ang tinataglay nito at kahit na anong hindi makamundong sandata pa man ang gamitin nito, hinding-hindi nito matatalo ang kanyang invincible na katawan, at makikitang bumagsak si Feng Zikyo na ngayon naging isa ng espada. Ano sambit ni Patriarch Wang at Patriarch Ning, ito raw ba ay natalo? Sa kabilang dako ay napasabi si Patriarch Feng na ang kanilang ancestor ay matagal nang naging isang half-step greater deity at isa pa ang gamit nito ay ang celestial blade, kaya paano ito natalo ng isang golden core stage lang na cultivator? Sinabi ni Xiao Muyir na si Senior Chen ay napaka-brilliant kahit na ang isang celestial blade ay hindi ito kayang pabagsakin. Idinagdag ni Hongti na talagarong si Senior Chen ay invincible. Nag-celebrate ang dalawa at sinabi naman ni Miss Ling na si Senior Chen ay napaka-powerful. Huho, tugon ni Lord Zhao, talagarong ito ay invincible, ngunit mararamdaman ang aura ng disappointment sa kanyang mukha dahil ito ay nangangahulugan lang na siya ay magiging alipin ni Chen Fan habang buhay. Ano sambit ni Miss Ziyu, talaga raw bang nanalo si Chen Baixuan? Sinabi ni Luo Changsheng na ang katawan ng isang greater deity ay hindi napipinsala. Kung si Feng Zikyo lang daw ay naging isa ng ganap na greater deity, madali lang nitong matatalo si Chen Baixuan. Sa kasamaang palad hindi pa nito nararating ang level na iyon. Kukunin sana ni Chen Fan ang espada ngunit bigla itong nag-vibrate, agad na lumipad. Hasambit ni Chen Fan, humabol, gusto nitong tumakas. Damit sambit ni Feng Zikyo, hindi makapaniwalang siya ay natalo, hindi lang daw sa nawasak ang kanyang physical na katawan, sa ngayon ang kanyang kaluluwa ay nagtamo rin ng pinsala, kaya ang tanging magagawa niya na lang sa ngayon ay ang mag-take ng shelter sa loob ng Celestial Blade of Darkness. Chen Baixuan, dagdag niya, dinisrupt daw nito ang kanyang landas patungo sa enlightenment, at dahil dun siya ay maghihiganti at lumipat ang eksena sa residence ng Feng family sa Jufing City kung saan makikitang huminto si Chen Fan. Sa city ay maririnig ang isang boses na sumisigaw na si Chen Baixuan ay susugod sa Feng family. Ito raw ay isang nilalang naghihiganti kahit na sa napakaliit lang na grievance, at tiyak na ito ay makikipaglaban sa buong Feng family, tiyak na guguho na raw ang Feng family sa pagkakataong ito. Napasabi si Patriarch Feng sa kanyang isip na sa pagkakataong ito ay hindi lang sa nawala sa kanila ang kanilang great ancestor, ngunit nawala rin sa kanila maging ang kanilang triumph card at na-provoke ang isang great enemy. Buti na lang daw at bumalik sa kanila ang Celestial Blade of Darkness. Hanggat hindi lang mawala sa kanila ang treasure na ito,
mayroon pa ring pag-asa ang kanilang Feng family. Napaka-pangahas sambit ng ibang members ng Feng family ang lakas naman daw ng loob nitong pumunta rito pagkatapos nitong matalo ang kanilang great ancestor Zikyu. Ang isang greater deity family raw ay hindi dapat na hinahamak ng ganito. Nag-utos si Patriarch Feng na i-deploy ang array, ipunan ng mga troops at ilabas ang kanilang ultimate weapon. Makikitang na-activate na nila ang array, sinalubong ni Patriarch Feng si Chen Fan sa himpapawid pinatigil. Nagsabing ito at ang Feng family ay walang alitan kaya bakit narito ito sa kanilang pinto? Ano iniisip daw ba nito na ang Feng family ay isang family na maaari nitong mabuli? Sumagot si Chen Fan na ang Feng family ay ilang beses nang nagpadala ng mga tao upang i-assassinate siya at pina-ambush pa siya ng mga ito kay Feng Zikyu gamit ang Celestial Blade of Darkness habang siya ay sumasailalim sa Thunder Tribulation tapos ngayon sasabihin nitong walang alitan. Sumagot si Xiao Feng na ang kanilang great ancestor ay ilang libong taon ng patay habang ang Celestial Blade of Darkness naman na heaven treasure ng kanilang family ay nananatili lang na nakapreserve sa kanilang ancestral hall kaya malamang ito raw ay isa lamang misunderstanding. Hasambit ni Chen Fan ngunit nakita niya wrong dito naglaho ang Celestial Blade of Darkness iyon daw ba ay isa lang ding misunderstanding? Sumagot si Patriarch Feng na malamang ito ay isa lamang pukana ng ibang mga families upang ang kanilang Feng family ang osigan nito kaya King of Peel siya raw ay nagsusumamong wag itong mahulog sa setup na ito. Very well kung ganun tugon ni Chen Fan buksan daw nito ang array at hayaan siyang makapasok sa kanilang ancestral grounds upang malaman niya kung ang Celestial Blade of Darkness ba o hindi ang tumambang sa kanya. Sumagot si Patriarch Feng na natatakot siyang hindi niya maaaring gawin yun. Ang Celestial Blade of Darkness ay isang sacred treasure ng kanilang family wala rong sino man ang allowed na mahawakan ito. Nag-release ng Divine Aura si Chen Fan nagsabing kailangan nitong mag-comply kahit pa hindi nito gusto. Habang nag-imit naman ng Sinister Aura si Patriarch Feng wag daw nitong sabihing hindi niya ito binigyan ng warning. Ang Feng family ay household ng mga greater deities na umiral na sa loob ng libo-libong taon kaya kung ito raw ay titigil na ngayon sa binabalak niya ay magkakaroon ng kapayapaan ngunit kung hindi naman, huwag siyang sisisihin ito kung ito ay dudurugin ng pinong-pino ng kanilang Feng family ngunit isang finger art lang ang isinagot ni Chen Fan, siya ang nadurog ng pinong-pino, na mapag-aalamang isa lamang palang mirror image. Shen Baixuan sambit ni Patriarch Feng sa loob ng isang silid ito raw ay napakamapangahas. Ang lakas naman daw ng loob nitong atakihin ang kanyang mirror image sa presensya ng maraming mga tao. Shen Baixuan ito raw ay mamamatay. Sumigaw si Chen Fan na i-handover ng mga ito ang Celestial Blade of Darkness at si Feng Zikyu, at baka espare niya pa ang kanilang family mula sa kamatayan. Scoundrel sigaw ng mga elder at iba pang mga members ng Feng family ito raw ay napakayabang pues managinip daw ito, nagpakawala ng ilang slash mula sa barrier na napakadali lang na ninullify ni Chen Fan gamit ang kanyang domain. Hasambit niya iniisip daw ba talaga ng mga ito na wala siyang magagawa sa mga ito dahil lang sa sila ay nakatago mula sa shell na ito. Well kung ganun sa araw na ito ay masasaksihan ng Feng family na ang isang hamak lamang na barrier ay walang silbi sa harap ng lubos na kapangyarihan sabay cast ng kung anong teknik inangat ang ilang mga bundok inihagis patungo sa barrier 4 na beses niyang inulit ang parehong approach hindi makapaniwala ang mga taong nakasaksi nagkaroon ng pagsabog sa outer layer ng array sinabi ni Chen Fan na iyon ay isa lamang appetizer sabay pakawalan ng Divine Thunder Feast. Wasak ang array kasabay ng ilang mga cultivators at kabahayan ng Feng family. Shen Baixuan sigaw ni Patriarch Feng winasak daw nito ang kanyang tahanan at ini-slaughter ang kanyang family, kahit pa ang tubig mula sa ikasyam na langit ay walang kakayahang tanggalin ang kanyang nararamdamang puot sa ngayon. Idinagdag ng isang elder na hahablutin ng Feng family ang kaluluwa nito, nagpatuloy sa pagbigay ng mga walang saysay na mga threats. Very well tugon ni Chen Fan kung ganun oras na upang slaughter ang buong Feng family umatake, ngunit mapapansing nakatakas ang iba at naglaho sa isang kisap mata na siyang ipinagtaka ni Chen Fan. Well sambit ni Chen Fan ang mga ito raw ay hindi naglaho kundi tumungo sa isang maliit na realm, inactivate ang kanyang eye prowess. I see saad niya so mukhang dito rin daw pala tumungo ang Celestial Blade of Darkness, makes sense dahil after all, ang Feng family ng Zilan County ay minsan nang nag-harbor ng ilang mga greater deities.
Sa kapangyarihan na mayroon ng mga greater deities, ang pag-establish ng mga tiny realms ay hindi mahirap na gawin. Ilang sandali pa ay pumasok na nga si Chen Fan sa tiny realm, kung saan bumungad sa kanya ang ilang mga members ng Feng family at isang battle dragon formation. Dito ay nagbigay na naman ng mga threat si Patriarch Feng, gayunpaman sila ay tinawag lang ni Chen Fan na mga walang silbing langgam. Sabay cast ng kung anong teknik sumugod ang ilang members ng Feng family, nagkaroon ng pagsabog. Chen Baixuan sambit ng isang individual sa ibang dako habang nakaharap sa isang artifact kasama ang ibang mga big shot. Sinabi ni Patriarch Wang na natatakot siyang maliban na lang kung ang greater deity ng Via Lacti ay bumalik, wala nang sino man ang mayroong kakayahang labanan si Chen Baixuan. Sinabi ni Patriarch Wu na ang saluhin ng isang Heaven Treasure gamit lang ang isang kamay at i-annihilate ang Feng family sa isang atake lang. Ang magkaroon ng ganitong peerless na individual na lumitaw sa Northern Desolate Realms, nagtataka raw siya kung ito ba ay isang biyaya o isang sumpa, at lumipat ang eksena sa Tiny Realm kung saan makikitang pinabagsak ni Chen Fan ang Battle Dragon Formation sa isang suntok lang at hinigup ang essence ng ilang mga cultivators ng Feng family. Hindi makapaniwala si Zia Feng sa kanyang nasaksihan, ng lahat daw ng na-accumulate ng Feng family sa loob ng 10,000 taon ay hindi man lang tumagal ng 15 minuto. Devil, ito raw ay isang devil. Ha-devil, tugon ni Chen Fan. Well, kung ito raw ang ikasasaya nito ayos lang. Sabay cast ng isang teknik hinila palapit si Patriarch Feng, sinakal, pinasabog. Feng Ziqiu sambit ni Chen Fan, ano, panunood pa rin daw ba ang gagawin nito pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Biglang may nag-gather na divine energy at mula rito ay nag-materialize si Feng Ziqiu. Sinabi ni Chen Fan na ginamit nito ang kapangyarihan ng maliit na mundong ito upang i-materialize ang kanyang katawan sa loob ng maikling panahon, gayunpaman siya raw ay natatakot na ang maliit na mundong ito na dapat ay iiral pa sa susunod na ilang libong taon ay magkukulap sa araw na ito. Hinayaan lang daw nitong ma-exhaust ang kanyang fighting power na upo lang ito at pinanood ang kamatayan ng kanyang mga kalahi, kaya ano pa raw ba ang silbi kung mananalo ito sa huli kung ang Feng family naman ito ay na-exterminate na? Ngunit sumagot lang si Feng Ziqiu na hanggat ang Celestial Blade of Darkness ay umiiral at ang existence niya ay hindi pa nabubura, ang Feng family ay maaaring ma-rebuild. Gayunpaman ito raw ay talagang nang ahas na sundan siya rito sa Mingyuan World. Hindi raw ba nito alam na maging si Wang Xinghe ay hindi nangangahas na pumasok dito? Nagcast ng isang skill upang i-summon ang Celestial Blade of Darkness, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ang pinakamalaking pagkakamali ng Feng family nito ay ang i-provoke siya na si Chen Baixuan. Naghandang umatake ang dalawa at magmula doon, lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikita't maririnig ang kalansing at lagapak ng carriage sa bawat pag-ikot ng gulong. Sa loob ng carriage ay mararamdaman ang pag-vibrate ng Celestial Blade of Darkness, gumamit ng kung anong art si Chen Fan upang isuppress ito. Senior Chen, saad ni Hongqi, ito raw ba ay tutungo sa Wu family upang pagbayarin ang mga iyon? Sinabi ni Xiao Muir na kahit na ano paman, si Miss Wu raw ay napakabait sa kanila. Sumagot si Chen Fan na walang dispute sa pagitan niya at sa Wu family. Ang gusto niya lang dong gawin sa ngayon ay tumungo sa isang dating kaibigan upang ibalik ang pabor, at makikitang nag-vibrate na naman ang Celestial Blade of Darkness. Hasambit ni Miss Ling ang blade na ito. Ang Feng family raw ay na-exterminate na ni Senior Chen. Ang Mingyuan World ay nawasak at si Feng Ziqiu ay patay na. Ngunit ang blade na ito ay napakahirap pa rin na i-tame. Ilang sandali pa pagdating nila sa isang hindi tukoy na lugar ay sinalubong sila ng Wu family, nagbigay ng pagbatit paggalang, hasambit ni Hongqi mula sa bintana ng carriage. So ito raw ba ang kahulugan ng tunay na kapangyarihan? Habang hindi naman makapaniwala si Miss Ling na ang dignified na Wu family isang greater deity family, ay naglakbay ng ilang libong milyang layo upang magbigay lang ng pagbati kay Senior Chen. Gayunpaman sumigaw lang si Chen Fan na ang mga ito ay huwag humarang sa daan, siya ay narito lang upang makita si Wu Qingyan. Makikita ang reaksyon ni Patriarch Wu. Your Highness, patanong na saad ni Miss Wu ano siya ang hinahanap nito. Sa pamamagitan ng telepathy ay sinabi ni Chen Fan na siya ay aalis na sa Northern Desolate Realms, kaya nandito siya upang magpaalam. Bago mangyari ang naging competition doon sa Peel Alliance ay binigyan siya nito ng impormasyon patungkol sa refining skills ni Situ Chen, hindi niya nakakalimutan ang kabaitan nito. Naglabas ng isang artifact upang ibigay kay Miss Wu. Ito raw ay ang Yuqing Peel Scroll.
trabahuin niya ito ng husto at siya ay magiging isang Heaven Pill Master at pakiusap, pagtuunan nito ng pansin si Qiao para sa kanyang kapakanan. Asige pag-aalangang tugon ni Miss Wu, hindi niya raw ito bibiguin. Thus pagkatapos manatili ni Chen Fan sa Northern Desolate Realm sa loob ng 3 buwan siya ay umalis na. Pagpasok niya rito siya ay hindi kilala at isa lamang pill refiner, ngunit pag-alis niya ang kanyang reputasyon ay kumalat sa buong teritoryo ng Northern Desolate Realms at makalipas ang 1 taon, sa loob ng carriage ay napasabi si Miss Ling sa kanyang isip na sa nagdaang 1 taon, sila ay nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa 10 pang mga Heavenly Realms at sa kasalukuyan, libo-libong milya na ang layo nila mula sa Northern Desolate Realms. Miss Ling saad ni Xiao Muyir kalahating taon na rong nakaupo ng ganito si Senior Chen nang hindi kumakain at hindi umiinom ng kahit na kaunting tubig man lang magiging ayos lang daw ba ito? Kinurot siya ni Hongti nagsabing ang cultivation ni Senior Chen ay walang kapantay. Mabubuhay ito nang hindi kumakain kahit sa loob pa ng ilang siglo kaya ano ang pinagsasasabi nito gayunpaman? Ang sitwasyon na mayroon ito ngayon ay talaga rong napaka-strange at ibinaling ang shot kay Chen Fan. Sinabi ni Miss Ling na 1 taon na ang nakararaan pagkatapos nilang umalis mula sa Northern Desolate Realm sila ay tumungo sa Thunderdeep Heaven Realm, si Senior Chen ay gumugol ng 3 buwan doon upang mag-cultivate sa Thunder Sea, dumaan sa Thunder Tribulation at nag-transform bilang isang kakaibang ancient creature na mayroong ulo ng isang dragon at katawan ng isang tao. Pagkatapos nun ay tumungo sila sa 9th Astral Wind Level. Sila ay nag-struggle mula sa isang napakalaking space storm na halos nagpalipad na sa kanila. Gayunpaman mula nung matutunan ni Senior Chen ang divine technique na ito ay naupo lang doon ng hindi gumagalaw habang nag-i-emit ng demonic energy. At ang cultivation nito ay bumaba mula sa golden core patungo sa innate level kaya hindi raw ba kaya na may kung anong maling nangyari sa cultivation nito. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na matapos niyang makumpleto ang Xuanwo at Divine Tree of Chaos ay nakumpleto niya na rin maging ang Lies Bloodline at Rock. Sa 5th transformation ay pinili niya ang unique demonic technique na tinatawag na 6 Divine Ancestors Demonic Technique. Ang dating taong nagtataglay ng demonic technique na ito ay isang napaka-ruthless na GMing demonic master, na-encounter niya ito noon nung kakakumpleto niya pa lang sa Dao Reunion at pinatay niya ito. Pagka nakumpleto na ang 6 Divine Ancestors Demonic Technique, ikaw ay magkakaroon ng kakayahang makipag-communicate sa 6 na Ancient Divine Demons. Bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng kapangyarihang naabot na ang Dao Reunion True Immortal, which is katumbas ng pagkakaroon ng 6 na buhay. Ang Tianhuang Star Realm ay hindi isang demonic star o kaya naman demonic world, mayroon lang napakaliit na demonic energy rito. 15 Sky Demon Flags, ang energy upang makipag-communicate sa 6 na demonic worlds, ay nag-push lang sa kanya upang marating ang innate level hindi niya nagawang makumpleto ang kanyang Holy Grade Golden Core. Nagsalita na si Chen Fan sa harap ng 3 idinagdag na buti na lang mayroon pang Ancient Demonic Abyss kailangan niyang tumungo doon upang makakuha ng dagdag na demonic energy at heaven medicines. Hasambit ng 2 Senior Chen na patanong kung gising na ba ito. Sumagot si Chen Fan na ayos lang siya wag mag-alala ang mga ito at nagtanong kung nasaan na sila ngayon. Sumagot si Lord Zhao na sa ngayon sila ay nasa Reincarnation Divine Realm na, at ngayon mismo ay nasa ibaba nila ang Reincarnation Heaven Sect. Hasambit ni Chen Fan Reincarnation Divine Realm sabay tingin sa bintana, siya raw ay nagtataka kung kamusta na ngayon si Xiao Mang. Napasabi si Xiao Muyir na ito ay amazing, isang great city lang ay katumbas na ng kanilang buong Northern Cold Realm. Haang mga spiritual treasure flying ships daw ba na ito ay libreng sakyan, ito raw ay napakarangyang ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang immortal cultivation ay hindi lang para sa pag-show off at pagkukumpara. Dumiretso na raw sila tumungo muna sila sa Tianyuan City at ilang sandali pa ay narating na nga nila ang Tianyuan City. Hindi sila makapaniwala sa kasaganaan ng spiritual chi na tinataglay ng lugar na ito raw ay worthy na tawagin bilang Immortal Cultivating City. Sinabi ni Lord Zhao na hindi lang sa mayroong mga cultivators dito na nagmula sa Reincarnation Mountains. Mayroon ding mga cultivators dito na nagmula sa malalapit na mga realms upang maging direct disciple ng 1,000-year-old big sect na Reincarnation Heaven Sect gayunpaman.
ang Reincarnation Heaven Sect ay napaka-stricto sa pagtanggap ng mga disciples. Ang tanging tinatanggap lang nila ay mga top-level talents at kapag ka ang isang disciple ay hindi magawang mabuo ang 4th rank Golden Core, ito ay ma-e-expel na siyang ikinabigla ng 3. Ano saad ni Xiao Muir ang 4th rank Golden Core ay ang siya ng kanilang pinakamababang acceptable standard, sinabi ni Miss Ling na ang threshold ay napakataas. Idinagdag ni Hongqi na sa ganito kalaking sekta tiyak na ang security rito ay napaka-stricto tiyak na mahihirapan silang makapasok, kaya paano nila mahahanap si Xiao Mang? No problem tugon ni Chen Fan, mayroon daw siyang token na nagmula kay Shen Shi, ngunit bago yun kailangan niya raw munang mangalap ng mga impormasyon patungkol kay Shen Shi at Xiao Mang at ilang sandali pa ay narating na nila ang Fan Mansion. Master saad ni Lord Zhao ang Fan Mansion daw ay isang tanyag na gold lock ang cave ng Tianhuang, hanggat ikaw ay mayroon lang sapat na spiritual stones, ikaw ay makakabili ng anumang uri ng treasures at kahit na impormasyon. Pumasok na sila sa loob. Sinabi ni Lord Zhao na obviously ang lugar na ito ay ginamitan ng void formation upang i-expand ang space, ang puwersa sa likod ng Fan Mansion ay talagang napaka-powerful. Nagtanong ang isang lalaki kung matutulungan niya ba ang mga ito sa anumang bagay. Makikita ang reaksyon ng magkapatid, hindi makapaniwala na ang servant pa lang sa lugar na ito ay mayroon ng napakataas na cultivation. Sinabi ni Miss Ling na pigilan ng mga ito ang kanilang mga sarili, wag nilang ipahiya si Senior Chen. Sinabi ni Lord Zhao na ang kanyang master ay gustong bumili ng impormasyon. Sure, tugon ng servant, sumama daw ang mga ito sa kanya sa level 57 at tumungo na nga sila doon kung saan bumungad sa kanila ang ilang mga cultivators. Maririnig ang isang boses nagtanong kung narinig na ba ng mga ito. Si Celestial Maiden Shen Shi raw na 3 taon nang nasa kanyang seclusive cultivation ay malapit ng lumabas. Sinasabing maaaring ito raw ay lalabas na taglay ang isang super grade Golden Core, at ang siya ng magiging number 1 sa longevity list, kaya sa tingin niya ay kailangan na nila itong tawaging goddess. Hasambit ni Chen Fan, so si Shen Shi raw pala ay lalabas na mula sa kanyang seclusive cultivation. Idinagdag sa kanyang isip na ang super grade Golden Core ay napakahirap na maabot, ang hardships at difficulties upang maabot ito ay beyond imagination. Sinabi ni Chen Fan sa servant na mayroong babaeng Chinese na nagngangalang Xiao Mang ang dinala ni Celestial Maiden Shen Shi sa Reincarnation Heaven Sect 4 na taon na ang nakararaan. Gusto niya rong bilhin ang lahat ng impormasyon patungkol dito nang biglang may nagtanong kay Chen Fan kung sino ito, bakit nito hinahanap si Xiao Mang. Lumingon si Chen Fan, ha, kilala raw ba ng mga ito si Xiao Mang? Hasambit ng isang babae, at sino naman daw ba sa Reincarnation Divine Realm ang hindi nakakakilala kay Xiao Mang? Ito ay nasa ilalim ng gabay ng Yuelong Elder of Ziyukik. Sa loob lang ng 3 taon ay naabot na nito ang innate level cultivation at mayroong tinataglay na True Dragon Power na siyang naging dahilan upang ito ay bigyan ng bansag bilang True Dragon Celestial Maiden. My friend, dagdag ng isa, ang kanilang Reincarnation Heaven Sect ay isang napakalaking sekta, kaya kung ito man ay mayroong balak kay Xiao Mang, ipinapayo niyang sumuko na lang ito dahil kung hindi, walang sino man ang makakapagligtas sa kanya sa buong Tianhuang. Sumagot si Chen Fan na salamat sa pagsabi, siya raw ay ang elder brother ni Xiao Mang at narito siya upang makita ito. Hasambit ng babaeng nasa kanan, ito raw ay isang idiot. Sister saad ng isa, kung talagang ito raw ay ang elder brother ni Xiao Mang, hindi raw ba't napaka-offensive ng sinasabi nito. Ningzo, sabat ng lalaki, ang bloodline daw ng Dragon Celestial Maiden ay hindi ordinaryo. Ngunit tingnan daw nito ang mga taong ito, lalong-lalo na ang lalaking ito na nagsasabing siya ay elder brother ni Xiao Mang, ito raw ay isa lamang innate level cultivator. Kaya sa ganito kalalang cultivation, ni paano raw nito naisip na ito ay elder brother ni Xiao Mang? Sa sumunod na araw sa entrance ng Reincarnation Heavenly Sect ay hinarang sila ng mga guards. Tumigil daw ang mga ito. Ang area na ito ay isang mahalagang area ng Reincarnation Heavenly Sect. Inilabas ni Chen Fan ang kanyang token, ito raw ay nagmula kay Shen Shi. Pakiusap, ibigay daw nila ito kay Xiao Mang. Nang biglang nagtanong ang isang boses kung bakit narito ang mga ito at pagbaling ng shot, mapag-aalamang ito pala yung 3 nandun sa Fan Mansion. Hasambit ni Chen Fan, gaya raw ng sinabi niya na kahapon, siya ay narito upang makita si Xiao Mang. Napasabi si Miss Ning sa kanyang isip na ang young fellow na ito ay napakagalang,
gayunpaman ang cultivation nito ay napakababa kaya tiyak na ito raw ay walang anumang koneksyon sa True Dragon Celestial Maiden na isang nascent soul hope at prospect ng Reincarnation Heavenly Sect, at mapapansin ang tingin ng lalaki. Sinabi ni Miss Ning Zhu kay Chen Fan na na-check niya na ang patungkol sa elder brother ni Xiao Mang, ito raw ay namatay sa isang digmaan at tinawag niyang impostor si Chen Fan. Sumigaw ang lalaki na umalis na ang mga ito rito ngayon din, dahil kapag ka narinig ni Elder Yulong ng Ziyu Peak ang patungkol dito tiyak na mamamatay ang mga ito nang biglang mayroong lumabas, na bigla ang tatlo nang makitang ito ay si Xiao Mang. Tatawagan sana ito ng lalaki nang biglang yamakap si Xiao Mang kay Chen Fan elder brother sa wakas pumunta na raw ito rito upang makita siya. Ano sambit ni Miss Ning talagang ito ay ang elder brother ni Xiao Mang patanong na sambit ni Miss Ning Zhu, at mapapansin naman ang reaksyon ng lalaki. Tumingin si Chen Fan sa tatlo sinabi niya na wrong siya ay ang elder brother ni Xiao Mang, ngunit ang mga ito ay hindi naniwala. Ano sambit ng isang disciple hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ano dagdag ng isa niyakap ni Celestial Maiden ang isang mababang innate cultivator, at idinagdag ng isa pa na nitinawag niya pa itong elder brother. Sinabi ni Chen Fan kay Xiao Mang na ilang taon niya na itong hindi nakikita, ito raw ngayon ay isa ng napakagandang dalaga. Brother saad ni Xiao Mang na miss niya raw ito maaari daw bang wag na siyang iwanan nito. Hinila sumama raw ito sa kanya ipapakilala niya ito sa kanyang mga kaibigan na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan. Sister saad ni Miss Ningzo ang fellow daw ba talaga na ito ay elder brother ng Dragon Celestial Maiden. Idinagdag ni Miss Ning na hindi niya ito ini-expect paano raw ito naging posible habang napatiklop naman ng kamao ang isa at lumipad na si Chen Fan at Xiao Mang kasabay ng iba pa. Brother saad ni Xiao Mang sa himpapawid ang lugar na ito ay ang Danding Peak, ang grandpa na narito ay napakabait sa kanya, ito raw ay nagre-refine ng pil araw-araw para sa kanya. Ilang sandali pa brother iyon daw ay ang Shinbing Peak ang grandpa raw na narito ay napakabait din sa kanya binibigyan siya nito ng mga treasures at nagpatuloy sa pagbigay ng background si Xiao Mang patungkol sa iba pang mga peak na nadaanan nila. Maya-maya pa ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mayroong total na 36 na peak sa lugar na ito, bawat peak ay mayroong nag-e-emit na napakalakas na energy iyon daw ba ay isang nascent soul. Well sa ngayon ay nalagpasan niya na ang 4 cycles ng Immortal Will at nasa half step na ng 5th cycle, kaya ang isang hamak lang na nascent soul ay baliwala sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglipad, at lumipat ang eksena sa Shiyu Peak True Dragon Court kung saan sinabi ng first disciple na si Hua Hongying na ang birth origin ng Dragon Celestial Maiden ay confide. Hasambit naman ni Chen Fan sa Hall True Dragon Heaven Medicine at Top Grade Spiritual Energy Gathering Formation, mukhang tinatrato raw ng mabuti ng Reincarnation Heavenly Sect si Xiao Mang. Idinagdag sa kanyang isip na pinapahalagahan ng husto ng mga ito si Xiao Mang, na nangangahulugang ang pagkuha niya kay Xiao Mang mula rito ay hindi madaling gawin. Brother saad ni Xiao Mang ito raw ay napakamakapangyarihan noon ngunit ngayon ito ay nasa innate level na lang ni hindi na isang golden core, ito raw ba ay nagtamo ng matinding injury gaano katindi, kasalanan niya raw ang lahat dahil niwala man lang siyang naitulong ngunit inilapat lang ni Chen Fan ang kanyang kamay sa ulo nito at tinawag na stupid girl. Umiyak si Xiao Mang kasalanan niya raw ang lahat, habang napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na sinusuppress niya lang ang kanyang demonic power. Napasabi rin ang tatlo sa kanilang isip na kung hindi ito susuppress ni Chen Fan, tiyak na mabubulabog ang lahat ng narito sa tindi ng demonic energy nito at tiyak na ang 10 milyong radius ay magmimistulang isang demonic land at lumipat ang eksena sa isang secluded pavilion kung saan makikita ang dalawang individual. Ipinakilala ni Xiao Mang ang lalaki bilang Zhang Shuzhua ito raw ay ang last disciple ng elder ng Chongzuan Peak, habang ang babae naman ay si Sisi ang kanyang best friend, descendant ng isang elder. Napatingin si Chen Fan kay Zhang Shuzhua napasabi sa kanyang isip na ang young fellow na ito ay mayroong malakas na foundation at mabait. No wonder na ito ay naging matalik na kaibigan ni Xiao Mang sa kabilang banda. Si Sisi naman ay mayroong kung ano-anong bagay na tumatakbo sa kanyang isip, ngunit talagang tinatrato raw nito bilang best friend si Xiao Mang. Chen Fan saad ni Zhang Shuzhua narinig niya rong na met nito ang general ng Ancient Demon Clan gaano raw ba kalakas ang mga nilalang na iyon. Nagtanong si Chen Fan kung talaga bang gusto nitong malaman,
Kung ganun hayaan siya nitong ikwento ang patungkol sa Ancient Demon Clan at ganoon na nga ang ginawa niya. Ilang sandali pa ay bumulong kay Xiao Mang si Sisi ang brother nito ay talagang napakahusay sa pagyayabang, sinabi pa raw talaga nitong pinasabog niya ng sabay-sabay ang mahigit sa 10 mga battleships ng Demon Clan. Anong mahigit sa 10 tugon ni Xiao Mang mahigit sa 100 mga Demon Clan battleships daw ang hinarap ng kanyang brother nung araw na iyon at nakaharap din ito ang Holy Son ng Ancient Demon Clan kaya hindi niya raw ito maaaring pagdudahan. Fine tugon ni Sisi hindi na raw siya magsasalita pa nagbuntong hininga. Ancient Demon Holy Son, sa napakababang cultivation na mayroon ito tiyak na ito raw ay magiging alikabok sa loob lang ng 1 segundo, nang mapansin niyang nag-aapoy na si Xiao Mang sige-sige titigil na raw siya. Sinabi ni Zhang Shuzo na hindi na siya makapaghintay na maging katulad nito. Tumungo sa Liangjie Mountain at makipaglaban sa mga malalakas na cultivators ng Alien Realm Demon Clan. Xiao Mang dagdag ni Sisi si Hua Hongying daw at ang iba pa ay magdadaos ng banquet sa Fan Mansion. Narinig niya rin dong mayroong mga dadalong mga tanyag na mga geniuses ng ibang mga heaven sects. Pumunta raw sila doon. Makikita ang pagkabigla ni Xiao Mang napatingin kay Chen Fan. Sige sambit ni Chen Fan sasama daw siya doon at sinabi naman ni Sisi na titingnan niya raw kung makapagyayabang pa ito pagdating nila doon sa Fan Mansion. Mula doon ay lumipat ang eksena sa number 1 court, hasambit ng isa ito raw ay ang best room ng Fan Mansion ang Reincarnation Heaven Sect ay talagang napakayaman. Hasambit ng iba ang True Dragon Celestial Maiden ay narito na, ito raw ay napakaganda. Indeed saad ni Wushan ito raw ay higit pa sa Reincarnation Celestial Maiden, nag-extend ng baso ang isa nagpakilala bilang Gongsun Kui. Maaari na raw siyang mamatay ng walang pagsisisi ngayong nakita niya na ang True Dragon Celestial Maiden makikita ang reaksyon ng Ning Sisters, habang napasabi naman si Xiao Mang sa kanyang isip na ang mga direct descendants na ito ng Heaven Sect ay walang pinagkaiba mula sa mga normal na mga Young Masters. Xiao Mang saad ng isa lumapit daw ito at e-occupy ang upuan, hayaan itong ipakilala niya ito sa ibang mga elites nang biglang umupo na si Chen Fan. Ano sambit ng isa ang banquet daw na ito ay para sa mga elite na tao kung walang sapat na status o kaya naman cultivation, ikaw ay hindi qualified na makasali. Idinagdag ng isa na niyong mga Golden Core servants nga raw ay hindi nangangahas na umupo, kaya ang lakas naman daw ng loob ng hamak lang na innate level cultivator na ito. Tumingin si Chen Fan sa kanyang mga kasamahan. Umupo raw ang mga ito na siyang nagpa-react sa isang individual hinampas ang mesa patanong na sumigaw kung nasaan ang person in charge ng Fan Mansion tumungo raw ito rito, hindi raw ba't sinasabing tanging mga Golden Core level cultivators lang ang maaaring makapasok sa number 1 court, kaya bakit daw ba mayroong mga innate level cultivators na nakapasok dito? Yang Gang Feng pasigaw na sabat ni Xiao Mang nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Celestial Maiden Xiao Mang tugon niyang Gang Feng ang mga tao raw na ito ay nagmula sa hindi kilalang origin, at niyang ilan daw sa mga ito ay mga hamak lang na innate level cultivators, kaya paanong nangyaring narito ang mga ito kasama niya sa iisang lugar. Sumagot si Xiao Mang na ang mga ito ay mga matatalik niyang mga kaibigan kaya bakit naman daw ba hindi maaaring tumungo ang mga ito rito. Fine sambit ni Yang Gang Feng since ang mga ito ay kaibigan ng Celestial Maiden hahayaan niyang maupo ang mga ito rito sabay turo kay Lord Zhao ngunit ang lowly servants daw na iyon, ito ay hindi qualified na makasali rito sa kanilang banquet. Hahasaad ni Wushan so ang Reincarnation Heaven Sect daw pala na mayroon ng libo-libong taong kasaysayan ay hinahayaang makasama sa banquet ang isang hamak lang na servant, sinabi ng isa na ito ay napaka-reckless. Xiao Mang sambit ni Miss Hua Hongying palabasin daw nito ang servant na ito ngayon din, dahil kapag lumabas ang patungkol sa bagay na ito ay tiyak na mapapahiya ang kanilang master. Xiao Mang dagdag ni Sisi dapat makinig daw ito kay Hua Hongying sambit ni Xiao Mang nagtanong kung bakit hindi raw maaaring sumali sa banquet ang kanyang mga kasama. Napasabi si Miss Ningzhou sa kanyang isip na si Yang Gang Feng, Wushan at iba pa, tila pinapalabas lang daw ng mga ito na ang servant ang pinupukol nila ngunit ang totoo, ang kinukutsa ng mga ito ay ang elder brother ni Xiao Mang. You people sambit ni Xiao Mang habang nakatingin sa ibang mga disciples, nang biglang inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa balikat nito tumayo tumingin sa ibang mga disciples nag-imit ng hangin ng kumpiyansa,
Nagsabing dapat nga raw ay karangalan para sa mga ito na makaupo sa parehong mesa na inuupuan ng kanyang servant. Ano sambit ng iba? Ano yung sinabi niya? Ano dagdag ng isa? Maituturing na karangalan kapag ka nakatabi yung innate level na matandang servant nito? Nagsalita rin sa parehong tono ang iba pang mga cultivators na nangangahulugan lang na sila ay hindi makapaniwala sa katagang binitawan ni Chen Fan. Ang dating sa kanila ito ay kapangahasan. Ang taong ito raw na mayroong gray na buhok ay ang second disciple ng Guiming Heaven Sect, ang longevity list genius na si Yang Gangfeng. Ang isa naman ay si Wu Shan, ang number 5 warrior mula sa isa sa top 10 Heaven Sects, ang Demon Suppressing Heaven Sect, habang ang isa namang ito ay si Gongsun Kui, na nagtataglay ng mas impressive pa na background at higit na mas makapangyarihan. Ito ay ang descendant ng Liang Gongsun family at number 85 sa longevity list. Great sambit ni Yang Gangfeng. Palagi niya rong iniisip na siya ay napakayabang, ngunit hindi niya raw ini-expect na makakatagpo siya ng taong mas mayabang pa kaysa sa kanya sabay release ng chi. Yang Gangfeng, sigaw ni Xiao Mang. Nagtanong kung ano ang ginagawa nito, ngunit sumagot lang si Yang Gangfeng na tinatawag niya lang itong Celestial Maiden out of respect, ngunit kung hindi lang dahil doon, kayang-kaya niya itong patayin sa isang atake lang. Nag-release din ng energy si Xiao Mang, maaari daw nitong subukan. Ngunit natigilan si Yang Gangfeng nang bigla siyang tinawag ni Miss Hua Hongying. Fine, tugon niya out of respect kay Elder Yuelong. Palalagpasin niya ang bagay na ito. Gayunpaman, ang mayabang na brother nito ay kailangang lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Kailangan din itong basagin ang cultivation ng kanyang matandang servant at sipain palabas dito sa Fan Mansion, ngunit naghamon lang si Xiao Mang. Xiao Mang, sambit ng isa, ang gusto lang dong mangyari ni Yang Gangfeng ay ang humingi ng tawad si Chen Fan. Iyon ay hindi ganoon kalaking bagay. Tama yun Xiao Mang, dagdag ni Sisi. Makinig daw ito kay Senior Lin, ngunit mariing humindi si Xiao Mang nang biglang nagsalita na naman si Chen Fan. Umano'y ang mundo ng immortal cultivation ay isang lugar kung saan ang malalakas ay ang siyang naghahari, since iniisip ng mga ito na ang kanyang servant ay hindi qualified na maupo sa banquet na ito. Kung ganun, ang mga ito raw ba ay mayroong lakas ng loob na labanan ang kanyang servant? Sabay turo kay Lord Zhao. Ano, sigaw ni Yang Gangfeng. Gusto nitong labanan niya ang isang servant na hamak lang na innate level cultivator. Ang pangahas naman daw nitong insultuhan siya agad na nag-release ng external energy. Ito raw ay kalabisan na. Zhao Juxian, sambit ni Chen Fan. Oo, tugon ni Lord Zhao agad na tumayong umisi. Nagsimulang mag-emit ng katakot-takot na aura. Lumubo, naging dambuhalang nilalang na siyang naging dahilan upang mawasak ang bubong. Agad na tinapakan si Yang Gangfeng. Ito raw ay isa lamang langgam sa kanyang mga mata. Idinagdag sa kanyang isip na bilang master ng Northern Cold Realm, siya ay dati ng isang 6th rank Golden Core cultivator nung makumpleto niya ang Devouring Python bloodline. Sa nagdaang ilang taon, kahit na hindi siya binigyan ni Chen Baixuan ng direktang pointers patungkol sa cultivation, pinagsilbihan niya ito ng may paggalang at nakikinig ng mataimtim sa mga sinasabi nito. Though ang naiintindihan niya ay napakaliit lang, ang kanyang cultivation ay umangat pa rin sa pagdaan ng mga araw at kalahating taon na ang nakararaan, naabot niya na ang half-step ng Nascent Soul. Napasigaw si Yang Gangfeng sa ilalim ng talampakan ni Lord Zhao. Papatayin niya raw ito. Gayunpaman, sumagot lang ang matanda na magkita na lang sila sa next life. Dumiin dinurog na siyang nagpagulantang sa lahat. Ano, sambit ng isa. Si Yang Gangfeng ay patay na. Ito ay ang second direct descendant ng Guiming Sect. Sambit ng isa, hindi sila makapaniwalang nagawang mapatay ng matandang servant na ito si Yang Gangfeng nang ganun-ganun lang. Nabahala si Gongsun Kui. Nagtanong si Lord Zhao kung mayroon pa ba ritong gustong mag-discuss patungkol sa cultivation sa matandang ito. Hindi nakaimak si Wu Shan at Miss Hua Hongying. Umubo ng 3 beses si Lord Zhao at bumalik na sa normal. Who the hell ba ang taong ito? Pasigaw na tanong ng iba. Paanong nangyaring mayroon itong servant na ganito kalakas? O kamusta na sambit ni Chen Fan. Sa tingin niya ay maaari nang maupo ngayon ang kanyang servant. Hindi raw ba? Sure, of course. Pinagpapawisang tugon ni Wu Shan. Hindi umimik si Miss Hua Hongying, habang napasabi naman si Xiao Mang na si Grandpa Zhao ay napakalakas na. Damit, sambit naman ni Senior Lin sa kanyang isip. Paanong nangyaring humantong sa ganito ang banquet na ito? Ang lahat ng mga geniuses na narito ay na-overwhelm ni Chen Fan na isang hamak lang na innate level cultivator at makikitang nakipag-toast si Gongsun Kui kay Chen Fan. Brother, sambit naman ni Xiao Mang, ito pa rin daw ay napaka-awesome. Ito ay ang the best. Siya raw ay proud na proud.
Ilang sandali pa ay sinabi ni Chen Fan na ang Fire Dragon wine na ito ay napakasarap, siya raw ay nakaubos ng ilang jar. Nagbigay rin ng komento si Miss Ling patungkol sa alak na ito, habang tumawa naman si Xiao Mang halos mabankrupt na raw si Senior Lin sa panlilibre sa kanila at makalipas ang ilang araw, lumipat ang eksena sa isang kabundukan kung saan makikitang kasama ni Chen Fan si Miss Hua Hongying. Elder Yuelong saad ni Chen Fan gusto raw siya nitong makita, idinagdag sa kanyang isip na ang physical na katawan ng babaeng ito ay napaka-refined, ito raw ay magta-transform na patungo sa nascent soul body. Inimbita ni Elder Yuelong na maupo si Chen Fan, at ganoon na nga ang ginawa ng ating bida. Sinabi ni Miss Hua Hongying sa kanyang isip na ang kanyang master ay isa sa top 5 elders ng kanilang sect habang si Chen Fan ay isang hamak lamang na innate core cultivator, paanong nangyaring ito ay maaaring umupo na para bang kapantay ng kanyang master. Nagsalita si Elder Yuelong umano'y sinabi na sa kanya ni Shen Shi ang patungkol dito. Ito ay nakipaglaban sa Ancient Demon Clan noon sa napakamurang edad kahit na hindi pa nito naabot ang Golden Core level, nag-provide ng proteksyon upang makaretreat ang mga disciples ng kanilang sekta, ito raw ay pinagkakautangan ng pabor ng kanilang Reincarnation Heaven sect.